Samantala sa puntong ito, alamin naman natin ang ilan sa mga updates ng CICC mula naman kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, gaya po na nabanggit at tinalakay kanina ni Yusek Marge kanina ukol sa paglaban sa fake news. Ano na po ang mga hakbang at alam namin na mahalaga ang papel ng CICC pagdating dito sa laban sa fake news? So, nung bago pala lumagda at saka pagtapos ng lumagda nung MOA natin, kausap ko kaagad yung phone call kong si Secretary Henry Aguda at talagang plinano namin ano yung mga dapat natin gawin para paigtingin yung laban natin against misinformation, disinformation. Right after that, kinausap din natin ho si Secretary Dave Gomez at malinaw ho yung gawain natin dito. This is not to quell yung freedom of speech. Pero ang focus ho na misinformation, disinformation ho natin na campaign against all these types of fake news is yung bordering on or talagang yung krimen is yung sedition, yung kung minsan treasonous na yung kaso yung treason, pinag-usapan namin, wala naman tayong gera. Pero again, anything that would hamper the work of government, pag halimbawa, especially yung news na may sakit si Presidente at ini-invoke na yung right of succession. So, ang papel ng CICC dito is for the detection and attribution kung sino-sino yung mga to at detection ng mga social media post na nagpapakalat nito at hingin sa ating mga kaibigan sa social media platforms kung pwede nating tanggalin ito dahil hindi ito nakakatulong sa ating lumalagong demokrasya dito sa Pilipinas. Diba? Napakalala niya, no? Lalo na yung sa news about our president. Grabe yun. Parang grabe pala yung proliferation ng fake news. And doon ko talaga nakita yung impact talaga niya sa tao. Kasi talagang ang daming speculations to the point na I had friends messaging na, hey, is it true about the president? And it's not about the news itself, yung pinapapalaganap. No? Exactly. They're invoking na, palitan na yung presidente dahil hindi na kaya. So talagang grabe yung impact ng fake news na yan, di ba? Okay, sa ibang usapin naman tayo, Yusek Aboy, no? Pag-usapan natin ang scam. Ano po ba ang mga pagsisikap ng CICC para sa pag-iingat ng ating mga kababayan pagdating sa app download scam? Ano po ba ito? So, unang-una, ayan, tanongin na, ano ba yung app download scam? These are scams na parang when you receive text messages, when you receive yung mga, especially sa mga social media na may pinapaklik sa inyong link, na mag-download kayo ng scam either for loans, either for benefits, or parang something to ease your daily life. So, pinapa-download kayo, pero hindi kayo dinadala doon sa mga app store. Dinadala kayo doon sa mga websites kung saan, at tinatawag natin yung mga APKs, doon ka magda-download sa web page nila, which is dangerous. Ngayon, yung ang paalala natin sa mga kababayan natin, kung gusto nyo mag-download ng mga applications na to, dumunta ho tayo doon sa mga app stores kasi may mga vetting processes yung mga yan, na-vet na yung mga yan. Sometimes, yung yung app download scam na to are called spoof scams as well. Ini-spoof nila yung mga legitimate na mga websites. Whether, yun nga pinag-uusapan natin, iba't ibang industry na nakita natin na ini-spoof para makapag-download ng mga apps na to na dangerous naman sa mga kababayan natin. Kasi mismo yung mga bangko nagsisend ng, may mga, kahit ako personally, nakaka-receive kami ng text messages mula sa mga bangko na pag binasa mo yung link, mukhang lihiti mo na galing doon sa bangko. And we have to reiterate this, Yusek, tama ba? Hindi dapat o hindi kailanman magsisend ng mga bangko ng link para i-click ng mga users. Actually, to make it yung on a broader scope, bawal na ho talaga magpagdala ng links sa ating mga text messages. So whether it's the banks, whether it's government, yung mga yung mga nahuhuli ka na may ticket, wala ka naman sasakyan, di ba? Actually, Joshua, ako rin namuntikan na ako. Kasi nung nakita ko yung message, because I have a bank sa BDO, I have an account sa BDO. BDO talaga. Kasi yung sender. So, tapos nung pumunta, na-click ko. Nung pumunta ako, exactly, it looks like the same yung account. But it was asking for my password. So parang, teka, parang there's something off, di ba? So sabi ko, you know what, dahil ang dami nga yung scam, baka mamaya scam to. So I called up BDO and then they told me, ma'am, fake yan, never kami magpapadala ng link. Sabi ko, bakit BDO? So parang may way yata na kahit hindi BDO talaga yung sender, ang lumalabas, BDO pa rin. Yun yung tinatawag natin na thread hijacking. So these are being executed by yung mga IMSI catchers sa tawag natin, yung International Mobile Subscribers Identification Catcher.
kumbaga, pinuputol nila yung signals ng mga legitimate na telcos natin. Okay. Tapos magbabato sila ng Na-hijack. sarili ng signal. Tapos napapasok nila yung mga threads ng mga, okay. whether it's your banks, government, yun. So, akala mo talaga dun, kasi same thread eh. Oo Same thread kasi, lumalabas eh. Same eh. Saka, and the way they formatted the messaging, it Yeah. wasn't like, click here. There's this a suspicious account Yes. na mag-purchase ka in London for 10,000. Click here to correct or Yeah. something like that. So, nung tinawag ko talaga sa video, sabi niya, ma, may policy po talaga kami na hindi kami pwede magpadala ng link. Link. So, Yeah. pag may mga ganyan, go to the website Yeah. ng BDO mismo. So, well, follow up on that, Yusek. May paraan kaya para mapigilan yung... So, right now, thanks to, announce ko na, thanks to Globe, nag-donate sila ng mga IMSI catchers sa CICC, sa PNP, at saka sa SEC. So, yan yung short-term solution natin. Hanapin natin itong mga IMSI catchers natin to apprehend, then prosecute. Katulong natin sina Director Melvin Matibag dyan ng NBI. Now, the long-term solution is the sunsetting of the 2G and 3G technology ng mga phones natin. So, pag ibig sabihin nun, if i-phase out na natin sila, kasi dito namamalagi mga IMSI catchers eh. okay. Pag pansinin nyo, pag mabibiktima kayo ng IMSI catchers, mga kababayan natin, yung 5G nyo, kung naka 5G man kayo, LTE man kayo, bababaya sa 3G tsaka 2G, tsaka papasok yung mga messages. So, ibig sabihin na infiltrate na yung signal nyo. Alright. Kaya nagmumukha talagang legitimate kasi pumapasok yung mga thread na nare-receive ng mga kababayan natin na transactions na ginawa nila sa bangko, tapos biglang papasok yun. Magmumukha talaga legit. So, maging mapagbantay tayo. Pero question, pag ganyan, do banks have to notify CICC or on your own? So, because of yung pag-implement na ng AFASA law natin, yung mga kababayan natin, pinapaalala natin, bago kayo tumawag sa police, sa CICC, sa law enforcement agency, tawagan nyo muna yung banko nyo because the AFASA law says, pwede mong i-hold yung transactions pag nakapag-transfer ka na. Both from your bank na magpapadala ng pera o kung napadala mo na i-transfer na, pwede nilang i-hold doon sa transferee bank. Para hindi ma-hijack. Para hindi mawala yung pera. Tapos, tawag na kayo sa law enforcement for attribution na kung sino-sino itong mga to para mahuli natin need sila. pa rin ng reporting. So, possible pa rin na ma-hold. Possible talaga because of the AFASA. Kasi pag hindi nila hinold at na-proved, the phone call came in, tapos after the phone call, inallow nyo pa rin matransfer, liable na yung bank. Okay. Well, that's Financial good to institution. hear. At least. Well, on that note, maraming salamat sa impormasyon at sa updates Undersecretary Aboy mula sa CICC.